Hello guys! Welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito yung reading natin for fire sign. Aries, Leo, and Sagittarius. Take only what resonates ha, kasi hindi ito magre-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko talaga makukuha lahat ng energy ng fire sign sa mundo. Well, if you want, pwede ka magpabook ng personal reading kay Jing Tarot Reader. Siya yung nag-open for personal reading. Okay, let's start your reading. What do we have here for fire sign? For fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. For fire sign, please. For fire sign. Okay. Wait lang guys. So from time to time, iinom ako kasi gusto ko inumin yun na mainit pa yung aking tsaa. Anyway, for fire sign, 3 of Coins, Taurus, Virgo, Capricorn, 5 of Coins, 5 of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, 4 of Coins, and 3 of Cups. Okay, fire sign. Bottom of the deck, meron tayo ditong 2 of Swords. Love reading to ha, pwede magkapalit-palit ang roles. Please do comment down below kahit heart lang guys, malaking bagay sa akin yan. Okay, 3 of Coins. There's a situation here na nakikita ko parang napipilitan ka lang but you have no choice kundi gawain ito or might be gawain or ilagay ang sarili mo sa sitwasyon na parang napipilitan ka lang pero wala kang choice. The 5 of Swords, I feel like there's a lot of bagay na nagbibigay sa'yo ngayon ng limitasyon at ito ay nakakapagpalungkot para sa'yo pero parang wala kang choice. Maybe some kind of mga bagay na kailangan mong i-accept na nangyayari ngayon sa buhay mo. Normal yan actually eh. I get this feeling na parang pwedeng may mga something ka na nare-realize na parang itong bagay na to hindi ko na pwedeng gawain, etc. etc. No? Pwedeng it has something to do with the past or ngayon may shifting tayong nakikita. Especially itong si Pluto nagkakaroon ng retrograde. Si Uranus nagkakaroon ng retrograde. So, maaaring may mga something sa buhay mo na nare-realize mo na nagkakaroon ng pagbabago. Tapos, nagkakaroon ka ng reaction doon. Or, there's something sa buhay mo na kailangan magkaroon ng pagbabago. You have no choice kundi tanggapin itong pagbabago na ito. Pero might be nare-realize mo kung ano yung mga nawawala, ano yung mga naiiwan. Ano yung mga hindi na pwedeng gawain. For example, yung iba sa inyo might be, may kinalaman yun sa, for example, ikaw, natapos na yung school days mo, naghahanap ka na ng work, so pwedeng nagkakaroon ka ng realizations na parang hindi ko na pwedeng gawin yung mga ginagawa ko dati, parang ganyan. Or nagkakaroon ng pagbabago ng buhay mo ngayon, and then nare-realize mo, parang mali yung mga naging choices ko, pwedeng ganun. Ngayon yung iba naman sa inyo pwedeng, pwedeng situation na hindi mo pwedeng, kumbaga, for example, yung iba nga, maghahanap ng work, hindi ka naman pwedeng habang buhay estudyante. You know, and pwedeng yung may mga katika pa na nararamdaman regarding doon sa days or mga bagay na iiwan mo. Okay? Yung time with your friends, ganun. So, pwedeng may mga time na naiisip mo na ayoko pa tong iwan or hindi pa ako handa na mawala itong mga bagay na ito, pero you have no choice but to accept the fact na kailangan mo talaga silang iwan or kailangan mo talaga magkaroon ng transition or changes sa buhay mo. So, ayun.
Regarding sa person na ito, nakakonect mo, nakikita natin, this could be a friend. 3 of Cups is here, 4 of Coins. I feel like some of you may mga desisyon na hindi pabor itong taong ito. Like, this could be a friend. Some of you, wala talaga ako nakuha dito na, like, or maybe kung may relationship sa inyo, partnership sa inyo, this is someone na talagang parang lumalabas na talaga siya na as a friend para sa'yo. Nakakaamoy nga pala ako ng banana cake or literal na saging. This could be a reading. Anyway, so, pwedeng alam na tong person na ito yung situation mo, nararamdaman niya kung ano yung nararamdaman mo, and this person is not happy na nagkakaganyan ka. Pero parang wala naman siya magawa kasi choices mo yan sa buhay eh. It's like a decision na nandito lang ako sa suportahan kita. Nasa sayo pa rin yung action sa kung ano yung gusto mong mangyari. Parang ganun. Nandito lang ako to support you. Nandito lang ako kung anong gusto mong gawin sa buhay mo. If you want something to happen sa buhay mo, go for it. Sige lang. Pero alam mo na yan kasi malaki ka na. Parang ganun yung person eh. Like parang ano nga, friend or best friend. And yeah. Emotions ninyo sa isa't isa na person ito. You do have here the hammer and the butterfly and the passion. Healing heart, the golden mirror, and kiss on a ring. So actually, you do love this person. I mean, hindi ko alam kung bakit some of you, you're denying that, or, yeah, I can see self-sabotage. So, ang kinakalaban mo, sarili mong emosyon. If, yung iba, well, I don't know, but I'm seeing this story right now. Yung iba, pwedeng nagkakaroon ka ng desisyon about pakikipag relasyon sa someone na hindi mo naman talaga mahal, or might be yung iba pagpapakasal to the point na ganun, and then hindi mo naman talaga mahal yung tao, but you have no choice, parang nandito ka na, ganito, ganyan. And then this person is like, I'm here as a friend, okay lang, ganyan, ganyan. Maybe it involves children, kaya ka natatali sa isang sitwasyon, sa isang connection na parang wala ka ng kawala. Parang ganun. But you have your choice. Actually, you have your choice. It's not yet, if you're not yet ready, then say so. Kung may pag-aalangan ka pa sa isip mo, then don't do it. Diba? Kasi sa nakikita natin dito, it's like you're being a child, you're being vulnerable, you're being the butterfly here. Parang mabilis kang makaya-kaya dito sa situation mo kasi parang masyado kang malambot, you know. And you do have here passion. So, what you are hurting right here is yung sarili mo, yung emotion mo, especially with the kisses regarding this engagement ring. So, whatever growth na nangyayari ngayon sa buhay mo, I feel like you're not happy with it. Napipilitan ka lang. And then this person with the golden mirror, I feel like masyado na lang siya nagfo-focus ngayon sa sarili niya. And nakikita natin na ino-open up na lang niya or in-open na lang niya yung, yung kanyang sarili sa ibang options might be, or might be, this person is trying to heal from this connection. So, yan. I mean, wala din siyang magawa eh. Like what I've told you, kung ano yung mga decision mo sa buhay, sige, suportahan ka lang niya. Masakit yun para sa kanya, but wala siyang choice kundi mag-heal. Wala siyang choice kundi tanggapin, kasi choice mo yan eh. Okay. What will happen in the future for you? I mean, don't expect this person, kung ganun yung situation mo na parang ikaw ay mapupunta sa, maikakasal or what. Wala tayo sa telenovela, wala tayo sa pelikula. Wala yung biglang susulpot ng tao to, tapos sabihin niya itigil ang kasal. You know, the one that could do that is you.
Yung iba, hindi naman necessarily wedding, but or rather a big change sa buhay mo na nare-realize mo, teka lang, hindi ko pala to gusto. Alam mo yan sa sarili mo kung hindi mo gusto ang isang bagay. And then, wag mong pilitin, wag mong gawin, diba? What will happen in the future for you? What will happen in the near future for fire sign, please? You do have your Judgment, Two of Swords, okay. Queen of Cups, Eight of Wands, and the Star. Okay. Actually, yung iba, this already happened. Nangyari na. Yung iba, nangyari na to. Like, it's just me. Pwedeng ang nakukuha kong energy sa'yo is the past. What happened in the past. And, ito yun. Some of you, in the future, nakikita natin ang Judgment, which is a huge awakening for you with the Two of Swords sa mga desisyon na ginawa mo sa buhay mo. And then, might be dun mo na-realize, teka lang, dapat pala hindi ko nalang ginawa. Dapat pala, maulan ngayon, sorry guys, medyo lalakasan ko na lang yung boses ko pagka malakas ang ulan. Pero wala tayong choice. Yun talaga ang panahon. Well, anyway, so nakikita natin dito, there's this like pagkakamali, and then you would realize about this later on sa buhay mo, and then you have wala ka na magawa doon. And nakakita tayo dito in the future with the Star na pwedeng there's this something na parang pangarap mo na you cannot have this anymore kasi parang trap ka na eh. You're in a situation na ikaw lang rin naman ang naglagay sa sitwasyon mo na yan. Like, yun nga, if you're marrying someone ngayon pa lang, if you still have that chance na baguhin yan, alam mo na hindi ka pa completely ready and you're still thinking about someone, and parang wag ganun, 'di ba? Kung ikaw ay magpapakasal or pupunta sa isang sitwasyon na alam mo dapat 100% sigurado ka na gusto mo yan, hindi yun dahil napipilitan ka lang. Anyway, the Strength card is at the bottom of the deck, so have this courage. This is like an advice for you na magkaroon ka ng lakas ng loob, magkaroon ka ng strength. Kung ano yung dapat mong gawain ngayon pa lang hanggat pwede pa. Kasi with the Eight of Swords, I can see a situation sa'yo na parang wala ka ng kawala, wala ka ng choice, or wala ka ng magagawa pa. So ngayon, kung may magagawa ka pa, do something. No? Hindi pwedeng yung kung ano yung sabihin sa'yo, sige lang. Okay? You have to be strong. Kailangan mo lakasan ng loob mo. So that's it for now, guys. Thank you for watching. Maybe even though it involves family or other people dito, kahit gano'n ang situation, kasi buhay mo yan eh. Hindi naman nila buhay yan. Buhay mo yan. Okay, so thank you for watching. I love you all and bye-bye.